Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Isang magandang araw po sa inyo lahat at isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Ariel TV. Totoo kaya ang balitang to, no, na si Secretary Gibo ng DND ay nag-resign po sa kanyang tungkulin? Malalaman po natin yan dito po sa video ni Ariel TV. At ito nga po, no, ang title nito, Pilipinas pumalag sa banta ng Chinese military na dudurugin ng Pilipinas at Amerika. Well, para sa akin dapat lang po na tayo ay pumalag dahil matagal na po tayong ginagawa ng hindi maganda ng China dyan po sa atin sa ating teritoryong West Philippine Sea. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nasa description po ang link na kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong mga reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Subscribe po kayo kay Ariel TV. Magandang araw mga ka-Ariel Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Philippine National Security Council pumalag sa banta ng Chinese military na dudurugin ang Pilipinas at Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Yes. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Hindi kailanman magiging pono o kasangkapan ng Amerika ang Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni National Security Council Assistant Director General at Spokesperson Jonathan Malaya. Kasunod ng babala ng China na hindi umano magpapasensya ang kanilang People's Liberation Army kapag pinakilos ng Amerika ang pon nito ng lihim, itulak ang mga bansa sa frontline o kapag ang US na mismo ang nasa frontline. Nagbabala din ng China na dudurugin umano nito ang sinumang dayuhang manghihimasok sa inaangkin nitong teritoryo sa disputed waters kung saan parte nito ang West Philippine Sea, subalit saad ng NSC official na bilang isang sovereign nation, determinado ang Pilipinas na depensahan ang territorial integrity nito, sovereign rights at jurisdiction. Ang posisyon din aniya ng gobyerno ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan ay alinsunod sa pambansang interes at international law. Tama, tayo po ang sumusunod sa international law na saklaw ng UNCLOS. At syempre, tayo po ay may karapatan sa ating teritoryo, yung 200 nautical miles na ating teritoryo diyan sa sa West Philippine Sea, dahil tayo po ang inawardan ng arbitral ruling noong 2016. At syempre po, no, ang masasabi po natin sa sinasabi ng China, sobra namang tapang, grabe. Dudurugin daw nila ang mga bansa na makikialam diyan sa kanilang soberanya daw kuno, no, na which is hindi naman po nila pag-aari ang ating EEZ. Tayo po ang legal na nagmamay-ari. Sobrang tapang po at sabi nga po ng US, so, sa isa pong nating reaction video, para po silang cartoons. Tinatawanan lang po sila ng US sa statement po nila na yon, no. Partikular na ng UNCLOS at 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa malawakang claims ng China sa naturang karagatan. Matatandaan kasi na isang buang na Chinese military official ang nagpahayag ng babala patungkol sa West Philippine Sea, kung saan nagbanta ito sa Pilipinas at Estados Unidos na dudurugin nila ito. 搞小圈子就是要遏制和打压主要战略对手，从而实现它独霸亚太地区和全世界的这么一个目的。这个实际上它带来的结果呢，给亚太地区带来的不是安定，不是呢这个和平，给亚太地区带来的是矛盾、是纠纷，甚至是对抗、是战争。我相信啊，只要是亚太地区大多数国家擦亮眼睛、站稳脚跟，美国在亚太地区甚至全世界称王称霸的这种图谋。Sabi na, the American plot to dominate the Asia-Pacific region and the world will not succeed. Grabe. Nagbobolahan silang dalawa, no, parehas Chinese. Isipin yung ganyan yung sinasabi nila, no. Kumaga, naniniwala sila sa kahibangan nila, tong China. Talagang yung statement nila, no, napaka-bold statement, no, dudurugin namin kayo. No, kung sino man na makikialam dito sa amin, grabe. 不会得逞的。
坚决捍卫国家的领土主权和海洋权益，是中国人民解放军神圣的职责和历史使命。中国人民和中国人民解放军绝不允许任何外部势力干涉中国的内政，侵略中国的领土。中国人民解放军已经全面做好了一切。 Hindi naman ini-invade ng teritoryo nyo na hindi naman talaga sa inyo. Amin yan Hindi ini-invade, walang ganong sinasabi ang US. Kaya lang po tutulong ang US sa Pilipinas dahil bukod sa meron kaming MDT ay kaalyado ng Pilipinas ang US. Wala nga silang teritoryo dyan no, sa West Philippine Sea. Kailangan lang talaga nilang tumulong sa Pilipinas at sa mga kaalyadong bansa nila dahil nga kaalyado nila yon. May kasunduang ganon. Itong mga checkwang to, hindi natin alam kung anong takbo ng mga utak nila, kung hindi mo alam kung sobrang hina ng kokote. Hindi nila magets yun. Kasi masyado lang po silang naaalog, no? Takot sila talaga sa US. Ganun lang po talaga yon. Kaya pinapalakas nila yung loob nila na sinasabi nila na dudurugin daw nila yung mga bansa na yan. Pero kung tutuusin po, hindi po nila kayang gawin yan. Lalong-lalo na po sa US. Napakalaking kalokohan nun. Takot lang talaga sila. 切准备，随时以坚定的决心、坚强的意志、强大的能力和有效的手段，坚决粉碎任何外敌的干扰、破坏和侵略。 Sa ibang balita naman, mariing pinasinungalingan ng Department of National Defense ang ulat na ipinapakalat ng ilang sektor sa online na umano'y nagbitiw na sa pwesto si Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr., nananawagan ng Defense Department sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng nasabing peking balita na itigil na ito. Nilinaw ng Malacanang na hindi kailanman nawala ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr., nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay sa kumakalat na balita na nag-resign sa pwesto si Defense Secretary Gilberto Teodoro. There are rumors circulating online that Defense Secretary Gibo Teodoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Talaga, may lumabas na balitang ganun. Grabe yung tawa ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Ibig sabihin po noon, fake news talaga. Ako, yari kayo sa mga nagpapakalat ng fake news. Alam nyo na kung sino yung mga yan, no? Doon lang po tayo maniniwala sa mga reliable source. Ganun po, no? Lalo na po sa ating Pangulo. Yan po ang nag-a-assign kung sino po ang i-assign niya sa mga iba't ibang departamento ng kanyang gobyerno. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo, fake news. Grabe. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-invento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Tama. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, Yun. wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, Tama. kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Galing na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Fake news at wag po kayong gullible, no? Makinig lang po kayo doon sa mga reliable source at talaga pong alam nyo na po kung sino po nagpapakalat ng mga yan. Siyempre, yung nasa kabila at yung mga pro-China. No, na walang magawa at wala lang kang maitulong sa gobyerno ay naninira pa at gumagawa ng mga ganyang hindi magandang balita. Na ito, mismo na po galing po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po totoo yon. At oo nga po pala, no, belated happy birthday nga po pala sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Birthday niya po kahapon, no. Happy birthday po sa ating Pangulo. Saludo po kami sa inyong pamamahala. Sana po bigyan pa po kayo ng malusog na pangangatawan para po magampanan nyo pa po ng napakatindi ang inyong pagsisilbi sa amin, sa aming mga Pilipino. Maraming salamat po sa serbisyo nyo at happy birthday, Pangulong Bongbong Marcos. Saludo po kami sa iyo. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man.
sa social media. Tama. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng kay Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi mo, tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ako. Sabi ko, bakit paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. Yes. At ipaliwanag sa taong bayan na itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Yes. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Saludo po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? At syempre saludo rin kay Secretary DND Gilbert Teodoro kasi po yung nasabi ko na po sa mga nakaraan pa po nating reaction video. Para sa akin po, no, sana po siya na lang po ang maging spokesperson natin, no, ng Pilipinas kasi po siya po ang may sense talaga. Pag nagsalita po si Sec Gibo, ay siya po yung merong sense talaga na tataas yung moral natin at ramdam din natin kapag nagsalita si Sec Gibo. Ramdam din natin yung gigil niya sa China, no, na hindi na rin siya natutuwa talaga sa ginagawa ng China sa atin. Kaso nga po, hindi po natin alam kung pwede po yun na si Sec Gibo na po talaga yung maging tagapagsalita ng ating gobyerno, no? Pero para sa akin po, sariling opinion ko po, napakahusay po ni Sec Gibo at kung sakaling si Sec Gibo po ay tatakbo po sa mga susunod pong eleksyon, sobrang deserve po niya na kung anumang pwesto sa gobyerno po natin. Kasi po napakahusay at napakasipag po ni Sec Gibo. Real talk po yan. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Tama. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Tama. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. Yes, alam natin yan, no, na mulat sa pool talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos ay never po siya pumatol talaga sa mga chismis, lalo po sa kanya, yung mga chismis sa kanya. Wala po siyang pinapatulan. Sabi niya nga nun, di ba, nakita niyo ba akong pumatol, nakita niyo ba akong umiyak sa ganyan? Ang gusto ko lang ay magtrabaho at maglingkod sa mamamayang Pilipino. Ganoon po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero po sa sitwasyon po na to, no, kailangan lang po talaga niyang sagutin. No, dahil hindi po talaga totoo, fake news. Sa mga nagpapakalat po niya, no, sa mga anti-Marcos po yan, malamang alam niyo na kung sino yung mga yan, no? Ay nako, hindi po kayo magtatagumpay. Tulad po ng channel na to, no, kami po ay naniniwala at sumusuporta sa aming Pangulong Bongbong Marcos wholeheartedly. Never po kaming maniniwala sa mga fake news nyo na pinapakalat. At siguro, sobrang onti na lang talaga nang naniniwala rin sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo, no? Kaya sa mga viewers ko at sa mga subscribers ko, alam ko po matatalino kayo at kung bakit ka nakasubscribe dito sa channel ko dahil ikaw ay sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya saludo sa iyo, kapatid. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. Tama. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Tama. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Yes. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Yun lang. Tinawag na Nice fake one. news ng Pangulo ang nasabing ulat. Aniya sa ngayon walang pagbabago sa gabinete. Tama. Giit pa ng Pangulo kung may pagbabago man, ang Malacanang ang mag-aanunsyo. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga sundalo na itutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 100% pagtaas sa daily subsistence allowance ng mga ito Yun! simula sa susunod na taon. In fact, next year, for all of you, I hope if you have not heard of it yet, expect to receive a higher daily subsistence allowance from your government. Mulat
150 pesos per day, dodoblihin natin ang daily subsistence allowance ninyo. Ang target natin, may taas natin ito hanggang 350 pesos per day. Yes, nice. Abutin niya ang halos 15 billion ang kailangan para maibigay ang allowance na ito para sa lahat ng ating sundalo at miyembro ng ating armed forces. Sa akin po, no, long overdue at ngayon lang po din nangyari yan sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tinaasan po ang allowance ng ating mga sundalo. Plakpakan po natin yan, no. Para nga sa akin po, no, sa 500 plus sana ang itaas ang bigay na allowance sa kanila kasi po para ganahan po ang ating mga sundalo talaga na na magtrabaho. Ganun po 'yun kasi po para sa akin po, no, opinion ko po to, no. Mas deserve po ng ating mga kasundaluhan na taasan po ang kanilang budget, no, kaysa po doon sa Department of Education. No? Kasi po yung may nung Department of Education, wala naman pong nangyayari. 'Di ba? May issue pa nga po ngayon, no, na yun nga po nagrereklamo dahil alam niyo na. Wala namang magandang ginagawa. Di ba? Alam nyo na po yun yung ibig kong sabihin, no? Kaya ito po yung mga deserve po. Ang ating mga kasundaluhan ng deserve taasan ang budget o ng allowance. Dahil ito po ang talagang makakatulong po sa atin sa natin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya palakpakan po natin, no, ang pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapriority niya ngayon ang ating mga kasundaluhan. Dahil hindi po biro ang pakikipagpatintero nila dyan sa West Philippine Sea, ang paglalayag nila dyan, ang paglipad nila dyan, mga air forces po natin, lahat po yun sobrang delikado. Hindi nga po maano basta-basta ng pera ang kanilang pagsuong dyan dahil napakadelikado po talaga. Kaya sobrang saludo po sa Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa po niya na to. Siyempre po, hindi po maaprobahan yan kundi po yung pipirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya saludo po sa gobyernong Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang galing talaga. Pero bilang inyong speaker, sisiguruhin ko na mailalagay ang pondo ito sa 2025 national budget na tinatalakay namin ngayon. Nice. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pagtitiyak sa isinagawang House of Representative AFP Southern Luzon Command Fellowship sa Camp Nacar sa Lucena City. Suportado rin umano ng Kamara ang AFP Modernization Program at ang pagpapaunlad ng kabuuang defense posture ng bansa para sa mas madaming... Kailangan po natin yan talaga i-modernize po ang ating AFP o ang ating sandatahang lakas. Sobrang late na po tayo, sobrang old fashion na po yung mga natin. Lahat po kailangan i-modernize yan, i-digitalize lahat po. Kaya nga po dumadami na po rin ang ating in-order na barko sa South Korea saka sa Japan. At sana nga po, no, yung huling-huling sasabihin na naman natin dito, magpasama na po tayo sa US para po hindi po mabutas ng mabutas ang ating mga barko. Para yung mga in-order po nating barko ay maging pangparami po natin ng barko, hindi po pang replacement lang sa mga barkong nabutas ng China. Ganun po yun. Update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Galing. Maraming salamat po. Ayun lang po, no, nagawan po natin ng reaction video ang video na to ni Ariel TV. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Until next time po, mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.